Magandang buhay mga bata! Maligayang pagbabalik sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 10. Ikaw ngayon ay nasa ikalawang module na ang pamagat, ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ang ikalawang bahagi. Ito ay nakapaloob sa most essential learning competency na naipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagmamahal sa Diyos. Layuning pampagkatuto, matapos ang araling ito, ikaw ay inaasahan na nakikilala ang 4 na uri ng pagmamahal ayon kay C.S. Lewis. Pangalawa, nakagagawa ng personal log para sa isang linggong gawain na may kaugnayan sa pangangalaga sa ugnayan sa Diyos. Ikatlo, nakapagbibigay ng panahon sa sarili upang mapaunlad ang pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Tayo na sa paunang pagsubok. Panuto, basahin at tunawain ang tanong. Bilugan ang titik ng wastong sagot. Para sa unang bilang, bakit mahalaga sa buhay ng tao ang panahon ng pagninilay? A. Upang lumalim ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. B. Upang malaman ng tao ang mensahe ng Diyos sa kanyang buhay. C. Upang lumawak ang kanyang kaalaman sa pagsasabuhay ng aral ng Diyos. Letter D. Upang mapagyaman ng tao ang kanyang sarili sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang tamang sagot ay letrang D. Pangalawang bilang. Ito ay tumutukoy sa pamamaraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Ang tamang sagot ay tama, letrang C. Ikatlong bilang. Ito ang itinuturing na pinakamataas na uri ng pagmamahal. A. Agape. B. Affection. C. Eros. Letter D. Philia. Ang tamang sagot ay A. Ika-4 na bilang. Paano masasabi na ang tao ay nagmamahal sa Diyos? A. Kung ang tao ay nagmamahal at naghihintay ng kapalit. B. Kung ang tao ay hinihiwalay ang kanyang ugnayan sa kapwa. C. Kung ang tao ay nagmamahal sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Letrang D. Kung ang tao ay sarili lamang ang nakikita at hindi marunong magsakripisyo. Ang tamang sagot ay tama, letrang C. Para sa huling bilang, ito ay tumutukoy sa paraan na dapat gawin upang mapangalagaan ang ugnayan sa Diyos at kung saan nakatutulong upang mapalawak ang iyong kaalaman sa salita ng Diyos. A. Pagninilay. B. Panalangin. C. Pagsisimba. Letter D. Pananahimik. Ang tamang sagot ay letrang C. Ngayon naman, tayo ay magbalik-aral. Panuto, basahin at tunawain ang bawat pahayag. Isulat ang salitang tama kung ang pahayag ay tama at salitang mali kung ang pahayag ay mali. Para sa unang bilang, ang sala ay Islam ay isang obligasyon ng bawat Muslim. Ang tamang sagot ay mali. Para sa ikalawang bilang, ang pananampalatayang Kristyanismo ay itinuro ang buhay na halimbawa ng pag-asa at pag-ibig. Ang
tamang sagot ay tama. Ikatlong bilang, ang pagkamit ng pinakamataas na kaligayahan ang nagbibigay kahulugan sa buhay ng mga Kristiyano. Ang sagot ay mali. Ika-4 na bilang, si Buddha ang kinikilalang mangangaral ng relihiyong Budismo. Ang tamang sagot ay tama. Para sa huling bilang, na ipapahayag ang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng mabuting kalusugan. Ang tamang sagot ay tama. Narito na tayo sa ating aralin. Module 2, ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, ikalawang bahagi. Paano mo nga ba minamahal ang Diyos at ang ating kapwa? Well, kung ito ay sa pamamagitan ng paggalang sa karapatan ng ating kapwa, tama ka. Alam mo bang dapat pangalagaan ang pananampalataya upang mapanatiling matatag ang ating ugnayan sa Diyos? Halika, narito ang ilang mga dapat gawin upang mapangalagaan ang ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Ang una ay ang panalangin. Ito ay ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Sa panalangin, ang tao ay nakapagbibigay ng papuri, pasasalamat at paghingi ng tawad, at humihiling rin sa Kanya o sa ating Panginoon. Pangalawa ay ang pagninilay. Ang pagninilay ay nakatutulong upang ang tao ay makapag-isip upang maunawaan ng tao ang mensahe ng Diyos sa kanyang buhay. Ikatlo, ang pagsisimba o pagsamba. Ito naman ay nakatutulong sa tao upang mapalawak ang kanyang kaalaman sa salita ng Diyos at maibahagi sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng napulot na kaalaman sa pagsimba o pagsamba. Ika-4, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Upang lubos na makilala ng tao ang Diyos, nararapat na malaman ang kanyang turo o aral. Ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay tunay ngang pananampalataya. Sinasabi sa Juan chapter 4 verse 20, ang nagsasabi na iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi magawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Kaya masasabi lamang na ang tao ay nagmamahal sa Diyos kung nagmamahal siya sa kanyang kapwa, at nagmamahal ay mayroong 4 na uri. Narito ang 4 na uri ng pagmamahal ayon kay C.S. Lewis. Ang una rito ay ang affection. Ito ay ang pagmamahal bilang magkapatid o magkapamilya. Pangalawa ay ang pilya. Ito naman ay ang uri ng pagmamahal ng magkaibigan. Pangatlo, eros. Ito ang pagmamahal batay lamang sa pagnanais ng tao. At ang panghuli ay agape. Ito ang pinakamataas na uri ng pagmamahal sapagkat ito ay hindi nag-aantay ng kapalit
ganito ang Diyos sa tao. Patuloy na nagmamahal sa kabila ng mga pagkukulang at pagkakasala. Patuloy niya pa rin itong minamahal dahil ang tao ay mahalaga para sa Kanya, para sa ating Panginoon. Ito ang nilalaman ng ating talakayan. Ngayon naman, dumako na tayo sa paglalahat. Panuto, mula sa paksang ating tinalakay, sagutin ang sumusunod na katanungan. Bakit nga ba mahalaga ang mapanatiling malalim ang ating ugnayan sa kapwa? Narito ang halimbawang sagot. Mahalagang mapanatili ang malalim na ugnayan natin sa ating kapwa at Panginoon upang tayo ay magkaroon ng payapang buhay at upang mas mapaunlad ang ating pakikipagkapwa. Pangalawang tanong, paano makatutulong sa kabataang tulad mo ang kaalamang natutunan mo sa araling ito? Halimbawang sagot, nakatulong sa kabataang tulad ko ang kaalamang natutunan ko sa araling ito dahil nalaman ko ang mga dapat gawin upang mapaunlad ang aking pakikipag-ugnayan sa Panginoon at higit sa lahat nalaman ko rin ang iba't ibang uri ng pagmamahal. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagpapahalaga. Panuto, sa pamamagitan ng teknik ng pantasya, at imahinasyon, iguhit o gumupit ng mga anyo ng komunidad kung saan ang tao ay may pagpapahalaga sa kanyang ugnayan sa Diyos. Isulat ang paglalarawan nito. Narito ang napili kong halimbawa. Napili ko ang larawang ito bilang halimbawa ng isang komunidad na may pagpapahalaga sa kanilang ugnayan sa Diyos. Dahil dito makikita ang papel na ginagampanan mula sa tahanan, pampamahalaan at pinapahalagahan rin dito ang pakikipag-ugnayan na isa sa mahalagang dapat nating ginagawa bilang tao na makita ito bilang tungkulin. Narito ka na sa huling bahagi, ang panapos na pagsusulit. Panuto, basahin at unawain ang bawat item at piliin ang titik ng tamang sagot. Bilugan ang tamang sagot. Unang bilang, ang sumusunod ay naglalarawan sa uri ng pagmamahal, maliban sa A. Pagmamahal sa kapatid. B. Pagmamahal sa kaibigan. C. Pagmamahal sa kapwa. D. Pagmamahal ng may pagnanais. Ang tamang sagot ay letrang C. Pangalawang bilang, ito ay tumutukoy sa uri ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Walang hinihintay na kapalit sa kabila ng pagkukulang ng mga tao. Ang tamang sagot ay agape, letrang B. Ang tao ay ikatlong bilang. Paano masasabi na ang tao ay nagmamahal sa Diyos? A. Kung ang tao ay nagmamahal at naghihintay ng kapalit. B. Kung ang tao ay hinihiwalay ang kanyang ugnayan sa kapwa. C. Kung ang tao ay nagmamahal sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Letrang D. Kung ang tao ay sarili lamang ang nakikita at hindi marunong magsakripisyo. Tamang sagot ay letrang C. Ika-4 na bilang. Bakit
mahalaga sa buhay ng tao ang panahon ng pagdilay? A. Upang lumalim ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. B. Upang malaman ng tao ang mensahe ng Diyos sa buhay. C. Upang lumawak ang kanyang kaalaman at pagsasabuhay sa aral ng Diyos. D. Upang mapagyaman ng tao ang kanyang sarili sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang tamang sagot ay letrang A. Para sa huling bilang, ito ay ang personal na ugnayan ng tao sa Diyos. Isa itong malayang desisyon na malaman at tanggapin ang katotohanan sa pagkatao. A. Espiritualidad. B. Pag-ibig. Letter C. Panalangin. Letter D. Pananampalataya. Ang tamang sagot ay letrang C. Ayan, at napagtagumpayan mo na ang module na to. Hanggang sa muli, maraming salamat!